Hello guys, let us try to solve this problem number 2.25 in electrical engineering circuit analysis. So dito, alam ko naman na marami tayong mga techniques na ginagamit sa pagsosolve ng voltage, current, power na una, sinusolve muna natin yung current or voltage, di ba? Pero mahalaga naman dapat na matutunan muna natin yung mga basic techniques like yung Ohm's law, KVL, KCL. So yun lang yung mga basic laws. Tapos habang palayo tayo ng palayo sa mga basic techniques na yun, so nandyan na yung mga circuit theorems natin like Thevenin, nodal, mesh. So ngayon, dito sa problem na ito, although pwede naman tayong gumamit ng Thevenin theorem, Norton theorem, or whatsoever para ma-solve yung current, voltage, i-apply muna natin yung mga basic laws para mas mapatibay yung foundation natin sa mga basic principles. Na, gaya nga nun, Ohm's law, KVL, KCL, para kapag nabigyan tayo ng isang problem na in a way na parang hindi familiar yung circuit para sa atin, alam pa rin natin kung paano natin ma-derive yung mga formulas gamit ng mga basic laws lamang. So, kailangan pa rin natin kailangan pa rin natin mag-build ng magandang foundation when it comes to the basic laws bago tayo mag-shortcut, kumbaga, ng mga solution natin, gaya na yung mga circuit theorems na marami yan, mesh, nodal. So, skip muna natin yun for now. Mag-focus muna tayo sa KCL and KVL para kalmado lang yung solution natin at hindi masyadong mapasobra sa analysis. Okay, so let's start. Okay, so for the network in figure 2.89, find the current, voltage, and power associated with the 20 kilo ohm resistor. So ito yung variable of interest natin. So ang tinatanong is find the voltage across the 20 kilo ohm resistor. So we'll name that Vx na lang. Okay, Vx. So kung wari, meron tayong voltmeter, ikakabit natin yung positive dito at dito yung negative. So na-imagine nyo naman, di ba? Parang ganyan. Nandito yung voltmeter natin. So yung positive nandito at yung negative nandito. Tapos, meron tayong current na kailangan rin nating mahanap. So dito si Ix na lang, at yung Px. Okay. So associated lahat yan sa 20 kilo ohm resistor. So, ang pinapahanap, again, ilagay lang natin dito, Vx, Ix, at Px. So, solution. Ngayon, first, paano natin masosolve si Vx? So, si Vx, okay. So, kung akong, okay, Christian, paano mo isosolve si Vx kung ganitong situation? Well, meron tayong mga basic laws like yung kung ako yan, by natural na gagawin ko dito is i-combine ko muna itong dalawang resistor na ito. Kasi these resistors are in parallel. So, pwede na nating i-combine sila. So, let's call this i-reduce kasi natin yung circuit para mas madali yung analysis natin. So, let's call this our parallel. So, for Vx, yan. So, ina-analyze muna natin si Vx. Let's solve first for our parallel. So, alam naman natin na yung 20 kilo ohm is in parallel with the 5 kilo ohm resistor. So, that's 20 times 5, 20 plus 5. So, using your calculator, that is 20 times 5, 20 plus 5, that's 4 kilo ohms. Okay. Ngayon, pwede natin i-drawing saglit yung equivalent circuit para mas clear sa mga natututo ng mga electrical circuits. And iwasan muna natin mag-shortcut sa ngayon at maging detailed tayo sa solution. Okay, so ito na yung R parallel. Nag-combine na sila. Okay, mag-label lang tayo. This is 0.01 V naught
At andito si plus minus V naught. So itong plus minus na to, parang nag-connect again tayo ng voltmeter na kung saan dito yung negative at dito yung positive probe. So kapag may mga ganyan na mga signs na given sa problem, fix yan. No? Hindi nyo yan mapapalitan. Fix na yan kahit kunwari mag-travel kayo dito at may given dito na positive negative, hindi nyo yan mapapalitan ng negative positive. Hindi na. Kasi fix na yan. So make sure na alam nyo yung ganun na concept. Kasi minsan maraming mga nadadali na mga students regarding sa ganun na case. So kapag may mga given na signs, hindi na natin pinapalitan yan. Okay? So ito yung 4 kilo ohm. So ito yung R parallel. So we know yung variable of interest natin dito, again, this is Vx. Yan yung kailangan natin. Okay, so ngayon, pwede tayong, para ma-solve natin si Vx. Oops. Ano ang pwede natin gawin next? So ganito, we know that the current flowing naman in this direction, diba? By Ohm's law. So alam natin yung current na nagflow in this direction is yung current source na ito. So that would be 0.01 V naught. And pwede tayong mag Ohm's law for Vx, diba? So Vx is equivalent. So by the passive sign convention, yung current enters the positive terminal. Diba? Itong 0.01 V naught enters the positive terminal. So, positive. Positive. So, yung current, ano yung current? 0.01 V naught times yung resistance na 4 kilo ohm. Ayan, 4K na lang. So, kapag nagsosolve kasi ako, usually kapag may mga SI units, sinasama ko sila sa solution para maging safe yung calculation ko at walang makalabas na number. So, ang K kasi para sa akin, 10 raised to 3 yan. Pag M, 10 raised to negative 3. So, sinasama ko yung mga ganyan. Parang, this is milli. Diba? Milli. Kapag may centi, kapag may C ako dyan, alam ko na that's equivalent to 10 raised to negative 2. Yan. So, hindi kaalaman lang sa mga parang kalinisan ng solution. So, Vx is equivalent to, simplify lang natin. So, paano natin simplify yan? 0.01 times 4K. So, ganito ko siya type sa calcu. 0.01 times 4. So, itong EXP, K. So, K, parang 10 raised to 3. So, that's 40. 40 V naught. Okay. So, let this be equation 1. Ngayon, mag-shift naman tayo sa variable of interest natin, si V naught. So, paano natin masosolve si V naught? Okay. Look at this left section. By the way, this is 5 milliamperes. Okay. Si V naught, again, pwede tayong mag-Ohm's law dyan. Diba? So, alam natin yung current na dumadaloy dito is 5 milliamperes. Tama? At yung resistor pala dito is 10 kilo ohms. 10 kilo ohms. So, for V naught, okay, so anong ga-apply natin? Ohm's law. Okay, huwag nyo kakalimutan yung passive sign convention. So, V naught is equivalent. So, yung current pumasok sa positive terminal. So, kapag yung current na yan pumasok sa negative terminal, maglalagay kayo ng negative dito. Pero, in this case, hindi. So, V naught is equal to 5 milliamperes. So, ganyan. Meron na namang SI unit, SI prefix na unit. So, 5 milli. Ganyan ko siya isasulat. So, 5 milli times 10K. Yan yung resistance natin. So, yung milli at saka yung K magka-cancel lang. Kasi 10 raised to negative 3, yan yung milli times 10K. Yan yung K. Diba? Ito yung milli at ito yung K. Diba? 10 raised to 3 yan. Okay. So, yan. Magka-cancel lang by loss of exponents. Diba? Magka-cancel sila.
Negative 3 plus 3, that's 10 raised to 0 na siya, so 1. Okay. So, V naught is equal to 50 volts. Okay, so meron na tayong nahanap na variable. Now we substitute V naught sa equation 1. So we have now Vx 40 times 50. So how much? That's 2,000 volts. So para sa engineering notation, that's 2 kilovolt. So that's the answer for Vx. Okay, so meron na tayong isang sagot. Ilagay na natin dito para hindi mahirapan yung mga prof natin na maghanap ng sagot kapag mag-check na sila. Ngayon, hanapin naman natin si current Ix. So balik tayo naman dito since babalik tayo dito sa original circuit natin. So dito sa figure 1. Sabihin natin figure 1, dito figure 2. I-resign ko na to kasi hindi naman natin kailangan. Okay. So ngayon, andito si current Ix. Paano natin masosolve si current Ix? Again, dito yung Vx, di ba? This is plus minus. So we set that polarity kanina, so dapat maging consistent tayo. Ngayon, so paano natin masosolve si Ix? So, di ba again, by Ohm's law. By Ohm's law at saka yung passive sign convention. So saan natin ilalagay? Sabihin na lang natin dito. Dito na lang for Ix, Ohm's law lang yan. So Vx is equivalent to, so yung current Ix pumasok sa positive terminal, so positive Ix times yung resistance na 20 kilo ohm. So Ix is equivalent to Vx by 20K. Pero na-solve na natin si Vx, siya ay 2 kilovolt. So i-substitute na lang natin 2K divide 20K. So magka-cancel lang yung mga K. Then Ix is simply 1 over 10. 1 over 10 amperes, or that's 0.1 ampere, or 100, para mas proper tayo, 100 milliamps. Okay? So, kumbaga parang 0.1. I-press nyo lang tong eng. Ayan. So, makikita nyo dito, that's, ayan, ito. Itong precision, 100 times 10 raised to negative 3, or yan, 100 M. 100 milliamps. So kapag chinek nyo yan sa mga calculators nyo, like yung Canon or Casio, yan, 100 times 10 raised to negative 3. So it is understood na it is 100 milliamperes. So ito yung sagot for the current Ix. Ito yung current na dumadaloy sa resistor na 20 kilo ohm. So ilagay na natin dito, that's 100 milliamperes. Okay, so ito yung pinakamadali for power, Px. So alam naman natin, Px is just, so dito sa power, we also still consider the passive sign convention kasi yung Ix or yung power ay nade-deliver siya dito sa positive terminal. So therefore, positive. Kung negative yung nandito, edi negative, maglalagay kayo negative dyan. So that's Vx times Ix lang yan. So simple, that's 2K. 2 kilovolt times 100 milliampere. So yung K at saka milli magka-cancel. So the answer is 200 watts.